Hello Mary, what's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys, kamusta naman kayo? I know it's been a while na hindi ako nakakapag-upload no lately. Sorry, I'm so sorry. Well, first of all, I just want to say thank you dun sa mga nagme-message sa akin. Thank you so much. Kahit hindi ako nakakapag-upload lately, pero yung mga messages ninyo sa Facebook continuous pa din, and nakikita ko na nagkakaroon pa rin tayo ng mga subscribers. No, thank you so much. Yung iba, lately lang nila nakikita yung mga videos natin sa YouTube. So, kaka-discover lang nila ng channel natin. So, thank you. Welcome dito sa channel natin. Welcome. Hopefully, na kahit papano, no, nakatulong yung channel natin. Kahit papano, naliwanagan or na inspired kayo, na push kayo na magpatingin, magpakonsulta sa professional kung may, well, of course, the reason kaya kayo nandito sa channel is because meron kayong anxiety issues, di ba? So, hopefully na kayo na magpa-check at para na rin sa natin, sa mental well-being at para na rin sa ikakapanatag ng ating kalooban. Ano ba yan? Hirap ako magsalita. Ayun, thank you sa mga nagme-message, sa mga bago nating subscribers. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And of course, bigyan nyo ako ng thumbs up. Anyway guys, I'm doing okay so far. So medyo nabibusy lang talaga ako kasi meron kaming ventures na nag-open kami ng online shop. So I will talk about it siguro sa mga next videos na lang pag na talaga siya. Finalize na talaga siya. Ayun. So, isa yun sa mga updates sa akin. Medyo nabisi ako doon. Nabisi kami kasi syempre, yung mga products and all, kailangan maayos, kailangan plakado, di ba? Ayun. Ano pa ba? Tinitreat ko pa rin yung eczema ko. May hand eczema ako, guys. Ayun, na-develop ko ito during the ECQ. Nung simula ng ECQ, hindi na siya nawala-wala. According sa dermatologist, hindi daw talaga siya totally nawawala. Para siyang anxiety na pag nagka-trigger, bumabalik siya. So, andyan siya, nako-contain lang siya, pero ayun, no. Ayun, nako-contain lang siya, pero hindi siya totally talaga nawawala. So, I'm using, yung mga non-scented, tama ba? Unscented, basta yun, mga walang scent na mga lotion para siya ma-moisturize kasi ganun lang naman pala talaga siya. Kailangan mo lang siyang i-moisturize. Kaya siya sobrang makati kasi nagda-dry yung hands, nagda-dry yung skin. Ayun. Tapos third, ano pa ba? So sad kasi yung baby namin, yung aso namin na matagal na, si Princess, she passed away. Kasi matanda na siya. She passed away last week. Ayun. So, very sad kasi syempre kasama namin siya dito sa bahay. Dalawa kasi yung aso namin dito, guys. Si Princess tsaka si Cordelia. So, si Princess, she passed away kasi matanda na siya talaga. Payat na siya. Talagang nakakatungkot kasi yung gabi na yun, I think last weekend, lumabas pa ako ng mga around 12:30 in the morning. Tapos tumingin pa siya sa akin. Parang tumingin pa siya sa akin. Ganyan kasi lumabas ako. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, ganyan. And then around 4 a.m., parang may umiiyak. Umiiyak si Cordelia. Siguro alam niya na wala na si Princess. So linabas siya namin, ganyan. Ayun, so wala na nga si Princess. Nakakasad, nakakamiss, kasi siya yung lagi namin kasama dito sa bahay. Ngayon si Cordelia kasi medyo malaki-laki compare kay Princess. Si Princess kasi talagang maliit siya na Shih Tzu. Kaya talagang kaya mo siyang karga-kargahin lang. Lapdog talaga siya, ganyan. si Cordelia medyo medyo malaki ng konti, ganyan. Pero cute din naman, malambing, ayun. So yun na nga guys, so kumusta naman kayo? Second, natin ngayon, ECQ, nag-start last week, no? Pangalawang ECQ, pero I think hindi siya ganun ka-strict compare yung sa pinakaunang ECQ last year. But the funny thing is,
bago mag-start yung ECQ, of course, for the past 2 weeks, I'm feeling okay. I'm feeling great. I'm feeling good. Walang trigger. Medyo na okay na. Hindi na masyadong nakakapag-trigger si COVID sa anxiety ko. Kaya lately din hindi ako nakakapag nag-post ng videos, 'di ba? So, nung lately na parang nakikita natin sa news na yung surge, kumbaga, tumataas na naman yung cases ng COVID dito sa Manila. Grabe yung instant kaagad yung effect niya sa akin, na parang feeling ko yung emotions, yung takot, bumalik siya na parang yung first time ng ECQ. Alam mo yung ganun? Oh my God, every time na nakikita ko na talagang nasa 6,000, 7,000, nag 12,000 pa yata tayo no, na cases ng COVID. Nakakatakot. So parang yung anxiety ko parang nagsisteer na naman siya sa katawan ko. Yung mga dati kong sakit na parang dala ng anxiety nung umpisa ng ECQ, yung tipong hala, kuha ng siguro kung nakakapagsalita lang yung thermogan, naku, mag-aan na yun, iaano na ako ng restraining order. Kasi maya-maya, baril ng baril, tingin ng tingin sa temperature. Kasi yung tipong pumunta ka lang sa tindahan, sa kabila, bumili ka lang ng soft drinks o bumili ka lang ng something, pagbalik mo, feeling mo may COVID ka na kagad. Yung isip ko, si anxiety, sinasabi niya sa akin, nakakuha na ako ng COVID dun sa labas kagad. Wala naman akong tao nakasalamuha, wala naman akong hinawakan. So, laging sinasabi ng isip ko, laging sinasabi sa akin ng anxiety na, oh, mainit yung katawan mo, mainit yung, mataas yung temperatura mo. So, ayun na naman, hawak-hawak ko lagi si thermogan, kuha ko ng temperature. Yung 30 minutes, nakailang kuha ko ng temperature. Sabi ko, oh my God, na-survive ko na to last year, na ganito din ako last year, pero nalabanan ko yun, yung ganito klaseng nabitawan ko to, yung habit na ganito. So, kailangan ko tong bitawan ulit. Para ako nagsimula ulit, nakakainis talaga. Parang kung ano yung mga, ang tinrigger sa akin sa akin, this second ECQs, parang yung nagsisimula ulit tayo ng ECQ last year. Which is nakakaloka talaga. But then, one thing na hindi ko ginagawa lately, hindi ako nanonood ng mga news. Kasi every time nanonood ako ng mga news, it's about COVID, it's about mga cases, it's about death and all that stuff. So, nakikitanong na lang ako sa nakasama ko sa bahay. Hindi ako talaga nagfo-focus dun sa mga nakikita sa news. Even though sa social media, sa scroll up ko, kasi talagang yung epekto niya sa akin, kahit na kina-counter ko naman, nagsa-stuck talaga siya. So, si anxiety, very strong siya ngayon. Sabi niya sa akin na, ayan na, ikaw na yung susunod, may COVID ka na, uminom lang ako ng soft drinks, napabahing lang ako, napaubo na ako. Sabi na kagad sa akin ni anxiety na, ayan na yun, may COVID ka na. Nakakaloka siya talaga. Pero ganoon naman talaga. So, yung every time nakakasagap tayo ng trigger, very sensitive tayo sa mga, especially for me, for us na may health anxiety, alam nyo to guys. Alam nyo to, hindi ako nagbabluff lang dito. Alam nyo to. So, every time na nakakasagap tayo ng mga health-related na mga issues sa news or sa mga kaibigan natin, sa mga ka-office mate natin, naapektuhan tayo kaagad kasi sinasabi ni isip or ni anxiety sa atin na tayo din meron, especially if related to health issues, di ba? So since si COVID, health issues siya, so trigger talaga si anxiety ko. Pero na-survive ko na to last year. The good thing with this is hindi siya talaga pumupunta sa full-blown attack. Unlike last year, talaga nagkaka-atake ako sa mall, nagkaka-atake ako sa grocery, di ba? Nagkaka-atake ako sa labas, nag-anxiety, panic buying. Kaya di ba, bumili ako ng oximeter, bumili ako ng thermogan and all. Kung ano-ano pa yung mga pinagbibili ko, mga gamot, mga vitamins. Diyos ko, Lord, halos na lahat klase ng vitamins niya bibili ko na. So kayo guys, kumusta naman kayo? Etong pangalawang ECQ, ano naman yung epekto sa inyo?
For those who have anxiety issues, for those who have health anxiety issues, ano naman yung epekto sa inyo compare sa yung last year? Sa akin, andyan siya, pero hindi siya ganun kalala last year. Kasi hindi siya naman nag-form into full-blown attack. Andyan lang yung sobrang praning every time na sa labas, para kung ano ba yan, jumpy every time na may lumalapit sa akin, medyo malapit yung tao, medyo jumpy ako, kaya pag nasa wet market, talagang praning ako. Alam mo yung ganun, kasi feeling ko paglabas ko sa grocery, paglabas ko sa wet market, kung ang sinasabi ng anxiety sa akin na may COVID ka na, huwag ka nang umuwi kasi magdadala ka na ng COVID sa bahay. Parang ganon yung sinasabi niya sa akin. Tapos hindi siya nawawala, paulit-ulit lang siya. Kahit na kinakount ko siya. Tapos yun, pagdating mo sa bahay, dahil hindi siya nawawala, nararamdaman mo yung simple, feeling mo mainit yung katawan mo, feeling mo masakit yung ulo mo, feeling mo runny nose, runny, yung, sipon ka na. Feeling mo, ganun ka na, feeling mo may ubo ka na. So parang, umaano ka agad, yung trigger, umaepekto ka agad siya sa katawan mo. Talagang sinasabi ng katawan mo may COVID ka na kahit wala naman. Tapos syempre kukuha ka agad ako ng thermogan. Babaril ulit ako ng thermogan. Wala naman akong lagnat. Ganyan. Ganun yung nangyayari sa akin lately. Pero since naka 1 week na tayo ng ECQ, I think magpapasok na yata ulit tayo ng MECQ. Tama ba? Tama ba ako? Basta hindi na siya ECQ talaga. So, siguro marirelax na rin ako ulit ito. Siguro wag ko lang sigurong masyadong pagtuunan ng pansin yung mga cases na tumataas sa news. Kasi doon ako natitrigger talaga. So, every time na nakakanood ako ng news, gaano ka dami yung namatay, gaano kataas yung cases sa araw na ito, parang ganyan. Trigger na trigger ako. Pero ganun talaga, no? Ganun talaga eh. So, I've learned how to live and to be at peace with my condition, with my anxiety issues. Ganun talaga, we are wired differently. Ayun. Tapos, dumagdag pa tong eczema ko sa kamay. So, may health anxiety ako, may hand eczema pa ako. Ano ba yan? Dala din ito ni COVID dahil siguro sa pagka-spray ng alcohol. So hindi na ako masyadong nagsispray ng alcohol dahil hindi naman ako lumalabas. Pag dito lang sa bahay, wash lang talaga ng hands. Wash lang ng hands, tapos yung soap na ginagamit ko, yung unscented na soap. Ayun, tapos moisturize. I'm not sure kung sa inyo na-encounter nyo rin to. Ayun, ang kate niya. Pero mas grabe siya last year. Pero ngayon hindi na siya ganoon. Pero may time na may days na talagang siya, dry siya. Pero hindi na siya ganoon ka sobrang kati. Talaga dati, punong-puno yan na parang nagbabakbak naagnas na yung hand ko. Ay, Diyos ko, dalawa pa siya talaga. Oh my gosh. But then, I'm just grateful na I'm healthy, I'm okay. Yun naman yung importante, di ba? So yun guys, yun yung update ko for this vlog. Kamusta naman kayo? I hope na this new ECQ is treating you well. Okay lang ba kayo? I hope na okay lang kayo, no? So siguro hindi na ito ganun hindi na naman ito bago sa atin kasi of course isang taon na yung lumipas, di ba? So na-encounter na natin to before, mas malala pa yung last year, pero na natin yon, na survive natin yung last year. So I'm sure maso-survive din natin ito. So marami na tayong natutunan on how to take good care of ourselves, especially for us may mga anxiety issues and health anxiety, how to to stay away from sa mga triggers natin. Of course, ang COVID is sobrang napakalaking trigger niya. 'Di ba? So yun, so alam na natin dapat kung paano natin ito hinahandle. Ayun. So yun, guys, I know may mga nagme-message sa akin lately about siguro mga bago kong mga viewers. Ulitin ko lang ulit kasi hindi ako doktor ha. So I don't know kung ano yung mga pinagdadaanan niyo. Pero lagi kong sinasabi na kung hindi na talaga kaya, patingin na. I'm sure
i-search ninyo, I'm sure, sa area ninyo or sa LGU ba tawag doon, sa Department of Health. Siguro meron dyan sa inyo na mga free consultation, ganyan. I'm just not sure na in times like this kung merong bang ganun, no? Pero i-search nyo online. Huwag lang kayo mag-rely sa kung anong mga napapanood nyo, ganyan. I-research nyo din. It's important na alam nyo kung anong nangyayari sa inyo. I know na there's a lot of you na mga nagme-message, gusto nyo lang makipagkwentuhan, gusto nyo lang interact to someone na pareho sa inyo ng kondisyon. Hindi ko siya lahat na-accommodate yung mga ganun, guys, kasi busy din ako. I have my day job, so busy din ako the entire day kasi I started my day at around 6. Yung trabaho ko 6 to 3. And then, my times, pag may maaga yung mga meeting, around 5 to 2, tapos nag-extend pa ako ng 1 hour, ganyan. And then after that, papahinga and all. So, may mga ginagawa din ako, so hindi ako kaagad nakakapagsagot ng mga messages ninyo. But rest assured na kikita ko naman siya. Pag may time ako, pag may time talaga ako, tinitingnan ko naman yung mga messages. Ayun. Ayun, guys. Thank you so much sa suporta ninyo. And sana tuloy lang kayo sa pagsuporta sa akin at sa next kong mga ventures. Ayun, ganyan. And sana maging okay kayo. Okay tayong lahat. Sabay-sabay tayong mag-heal. Yung anxiety lang yan. Nasa isip lang yan lahat. Sabi nga, diba, it's a false news siya sa mind natin, yung mga anxiety na yan. Kaya huwag kayong magpatalo dyan. Kayang-kaya nyo yan. Harapin nyo yan sa salamin kung kinakailangan and tell that anxiety na, you know, my voice is louder than you. Ganyan. Which is, yun din yung ginagawa ko. Lagi ko namang sinasabi yan dito, di ba? Parang akong baliw eh. Pero ganun talaga. Ang importante is ma-cope natin, di ba? Yun yung mga ways of coping ko with my anxiety issues. And so far, nakakatulong naman siya. But of course, pag may mga trigger, bumabalik siya. Pero at least hindi na siya ganoon ka lala talaga. Hopefully, maging okay na ulit. At least hindi siya ganoon kalala yung dati na talagang nagkakaroon ng full-blown anxiety attack. No? Thank you, guys. So, hanggang dito na lang ulit. No? Thank you so much sa mga suporta din nyo. Thank you. Hanggang sa next video na lang ulit. As I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you so much. Stay safe. And wash your hands. Bye-bye for now.